Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ay magbubulay ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ito po, Biblia. New Testament lang. Ang mahalaga, tayo po ay matuto. Ano po? Mahalaga, tayo po ay matuto. Babasa tayo. Bibigyan natin yung buhod na salita ng Diyos. Amen? Siyempre naman, amen dyan, kaibigan. Pero bago tayo papalaho, tayo muna ilalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Upang ang Diyos po ang pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo upang kami po ay matuto at the same time mabusog sa aming kaluluwang pangangailangan kagaya ng salitang Diyos. Yan ay pagkain namin ayon sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Merong iba't ibang klaseng reliyon dito sa ibabaw ng mundo. Nung wala pang Biblia, may reliyon na po eh. May mga paniwala ng mga tao na wala pang nababasang Biblia. Nung magkaroon ng Biblia, meron pa rin mga paniniwala. Sometimes biblical, sometimes unbiblical. Ang mahirap dito, pag may pilit, may pilit. Yan po ang katangian ng mga taong reliyoso. Hindi ba yung, halimbawa, magpasalamat ka kung mayroong nagtuturo sa iyo ng maayos. Pasalamatan mo yung tao na yon. At least namumulat ka, hindi yung kung may pilit mo eh. Ano po? Sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pamagitan ng Biblia. Yung iba naman, may kanya silang kasulatan. Halimbawa, Muslim, anong gamit nila? Quran. Yung mga Buddhist, Buddha. Si Buddha naman. Yung simbahan ng Katoliko, mayroong Biblia, pero karamihan yung mga ginagawa ng kanilang mga leader na simbahan. Yung malalapad na, kala mo, mga kwaderno. May tawag dun hindi ko na lang maalala eh. Ano po, ayan. Iba-iba pong mga born again naman, mga Kristiyano, ang hawak Biblia. Ang problema lang po, may kanya-kanyang interpretasyon kasi ang problema. Ini-interpret ang Biblia. Kaya nagkakagulo-gulo. Ano po, kaya nagkakagulo. Dapat hindi ganon. Hindi ganon. Kailangan isang aral lang ang dala. Kung gusto mong maging dapat sa Panginoon Diyos, isang aral lang. Kaya kanino aral? Di aral ng Jesus, ng Biblia. Yan lang ang dapat dalhin. Wala nang iba. O halimbawa, ang sabi rito, mismo ng Panginoong Yesus, sa panahon niya, nangangaral siya. Ibabasahin ko po ako. Anong sinasabi niya? Nang magbigay siya ng utos sa kanyang mga lagad, mga apostoles. Halimbawa, ito. Dito sa Mateo 28, 8 ay 20. Mateo 28 verse 20. At turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Nagsasalita si Jesus. Anong ituturo sa tao? Maliwanag ang sabi ni Jesus. At turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Yung utos ng Panginoong Jesus, yan dapat ang masunod. Kaya naman pagkating ka ng reliyon, kaibigan,
Hindi nag-aral kayo, hindi kayo nag-aral, mayaman, mahirap, kailangan isang aral lang sa Biblia. Kanino aral? Ayan, sinabi ng mismo ni Panginoong Yesus. Ulitin ko. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Yung utos pala ng Panginoong Yesus, yan dapat. Meron pa akong babasahin dito. Halimbawa, sandali, hanapin lang natin. Meron nakalagay naman dito ng ganito. Dito sa San Lucas 21. Anong sabi ng ating Panginoong Yesukristo? Doon sa 11. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kagilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Punta tayo sa 13 ngayon. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ayan, tawag ko po dito, in time of crisis, Christ is in. Ito, yung mga sa verse 11, ang sinasabi ng Panginoong Yesus, magkakaroon ng mga lindol, tagutom, mga salot sa iba't ibang dako. Nililitaw naman kagilakilabot na bagay at kagilagilalas tanda buhat sa langit. Yung kagilagilalas, kumisan, alam nyo po yung blood moon. Kumisan, pagka sinabing blood moon, ang dami na sinasabi ng mga tao, kesyo magkakagera, kesyo kung ano-ano na. Kasi nga daw po, yung blood moon na yun, yung linyada ng mga planeta. Ewan ko saan nila napulot yun. Anong sabi ni Jesus? Isa lang ang dala. Anong sabi niya? Yun ang pagkakataon ninyo upang ipatutuhon ninyo ako. Kaya dapat po pagka tunay kang mananampalataya, ang problema lang dito, alam nyo kaibigan, natuloy kang may hawak ng Biblia kung ano nung ginagawa sa Biblia. Lalo ka nang walang mapapala kung Muslim ka. Sa Quran, wala kang mapapala doon. Malayo Pagamat di natin sila binabatikos, huwag silang masaktan. Buksan nilang isip nila sa katotohanan. Yung mga Buddhism naman, Buddha. Si Tao Gama, Tao Buddha. The Shining One, sabi nila. Paano naman mangyayari yun? Yung Buddha na yun, tao pala yun sa panahon niya. So, wala. Tingnan naman natin si Pablo. Ano naman ang kanyang masasabi? Tingnan natin Alam nyo, ang Biblia talaga hindi naman magkakalaban ang magkakalaban lang yung mga simbahan. Kumisan nga sila nagrarambol. Tingnan natin si Pablo. Ano sinabi niya? Sa unang Korinto 1:23. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisura sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Kita nyo? Sino pinangaral niya? Yung Yesus na pako sa krus. Ibig sabihin, hindi naman, yung tatlong binasa natin talata, hindi naman magkakalaban yan Kanya lang, ang mahirap po sa isang reliyon, alam niyo kung yung ama, bumaba daw siya yung anak. Pagkatapos sumakyat yung anak, yung ama daw naging Espiritu Santo. Ang gulo. Yung tatlong persona.
sa lumang tipan daw, tatay, sa bagong tipan ni Jesus, anong mag-Jesus? Yun daw yung Espiritu Santo. Kaya sabi nila parang kape, tatlo yung 3 in 1. Walang ganon sa Biblia. Isang aral lang, yung aral ni Jesus. Ngayon, ang tanong, saan galing ang aral ni Jesus? Sarili niya bang aral ang inaaral niya? O yung inaral ng mga apostol, sariling aral din ni Jesus ba yun? Na ibinigay sa kanila? Kagaya ni Pablo, sabi niya, ang pinangangaral ko, ang Jesus na pa ako sa krus. Tingnan natin yung aral ni Jesus. Ayon sa kanya, babasa lang tayo. Dito sa 1:12. 1:12:49. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Kita nyo? Meron sariling damdamin ng Panginoong Yesus, pero ang aral niya, hindi yung damdamin niya, o yung sarili niya. Yung galing mismo sa kanyang Ama. Kaya walang problema eh. Ang may problema yung mga reliyon. Sila yung may problema. Iba-iba kasi ang gusto nilang palitawin eh. Mas naniniwala pa sila sa kanilang mga leader. Yung mga founder nila. Halimbawa, Muslim. Hindi tagapagligtas sa kanila si Jesus. Sipin nyo yan, di raw tagapagligtas ang Panginoong Yesus. O sa mga Buddha, hindi natural si Tao Budang mga ibang reliyon. Tagapagligtas nga si Jesus sa kanila, pero hindi naman siya Diyos, kundi tao. Taong umakyat sa langit, taong nakaupo sa trono sa langit, taong babalik. Puro tao. Sabi niya, tagapagligtas, tao. Ang ililigtas, tao. Kasi nga daw po, nagdadalang tao si Maria. Yan ang kanilang patotoo. Pagbabasahin mo nga naman, nagdadalang tao si Maria. O nga naman, nagdadalang tao nga si Maria. Yan, tanong sa nagmula yung dinadala niya. Galing ba sa tao? Yan Diyos, hindi naman tao. Anak siya ng Diyos. Tao ba yan Diyos? Alam nyo, diyan natin maano yung mga ibang reliyon. Kunwari, may hawak silang Biblia. Ito, wala naman tayong pinipersonal. Iglesia ni Cristo, yung tatagni yung mga Felix Manalo. Yan ang sinasabi ko. Tingnan nyo po Anong tawag rito? Ito. Babasahin ko para maintindihan ninyo. Para lang walang problema. Ito, hanapin ko lang tingnan nyo Ito yung ginagamit ng mga manalista kay Manalo. Dito sa Mateo 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Yesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng magpakasal. Nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Yun. Ito yung kanilang pangangatwiran nagdadalang tao Wala namang problema sa nakasulat Ang problema, yung kanilang utak. Puno-puno ng
kadiliman. Palibasa, binulag sila ni Satanas kaya hindi nila makita liwanag ni Jesus. Kalawang Korinto 4:4. Oh, anong nakalagay? Natagpuan nagdadalang tao. Sino? Si Maria. Saan siya nagmula yung dinadala niyang tao? Bago sila makasal Wala pa po karanasan sa sexy Maria. Hindi po sila nag-live-in ni Jose. Kasi maigpit po sa mga Muslim mga Hudyo. Kailangan ng mga Hudya, kapag nagpakasal, kailangan po yung babae ay biren. Kasi pag nag-asawa sila at nagkataon po, yung babae hindi na po biren, papatayin po yun. Ganon po ang batas ng mga Hudyo. Maigpit sila pagdating po sa kalinisan ng babae. Okay. So, anong nakalagay? Si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Bago sila kasala, close parenthesis, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung bang Espiritu Santo, tao yan? Hindi po. Hindi ba naman talagang binabalot ng kadiliman si Manalo ewan ko. Ito pa. Meron pa na nakalagay dito. Ito, nagpasya kasi si Jose, wala yan ng lihim si Maria, no? Tingnan naman natin dito sa 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, yung iwalay niya sana si Maria. Yan ay nakasulat naman sa 19. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapaya si Maria. Kaya pinasyan niyang iwalayan ito ng lihim. Yung nga ayaw niyang mapaya kasi po, kapag ang isang Hudya, nag-asawa po sila, kailangan kinabukasan, yung lalaking Hudyo, dala-dala po yung puting panyo na sumisigaw siya na ang kanyang asawa, babae, biren siya. May bayad ng dugo. Pero kapag wala pong bayad ng dugo, lagot yung babae, papatayin po yung babae. Stoning ang tawag doon, papatayin sa pagmagitan ng bato. Kaya ganyan na lang, iwalayan ko na lang lihim ito, sabi niya. Pero tingnan niyo po ang sumunod na talata sa 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 2 beses na yan mula sa Espiritu Santo. Sino may sabi? Anghel ng Panginoon. Kay Jose, anong nangyari? 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan at kanilang mga kasalanan. Anong nangyari? Nangyaring lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglili ang isang birhen, birhen talaga, walang karanasan, manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Emmanuel, close parenthesis, ang kahulugan kasama natin ng Diyos. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Iniwalayan niya ba? Hindi. Pinakasalan niya, hindi niya iniwalayan kasi nga pinaliwanag ng anghel sa kanya sa isang panaginip na yung pinagdadalang tao, pinaglili ng Maria ay mula sa Espiritu Santo. Kaya kung may pilit nila, tao raw si, alam nyo, itong ewan ko, paggamit-gamit pa sila ng Biblia yung mga liporis ni Manalo pero kinapos naman sila ng unawa sa Biblia. Huwag kayong maniwala sa kanila, dinadaya lang kayo. Ayun, meron silang kandidato, si Marcoleta. Nakakaya si Marcoleta. Daray St. Paul. At Senador Rodante Marcoleta. Sandali siyang umakyat. Then,
Ayun, puro bati ko sa inabot niya. Nakakaya. Nagsasabog ng kadiliman. Abot to. Sandali siya naluklok. Ang laki ng kanyang ginawang kahiyan. Ano kaya masasabi ng mga, limawa, sino ba na nangangasiwa ng ISC ngayon? Si BM pala, Eduardo Manalo. Di kaya siya nahiya? Unang-una sa kanila, bawal kumandidatong miyembro. Pero si makulit lang si Marcoleta eh. Ngayon na yan, binigyan niya ng matinding kahiyan ng kanyang simbahan na kinabibilangan. Yan. Kita mo sa social media, mga kaibigan, makinig kayo sa mga vloggers. Mas magagaling ang mga vloggers, ang dali nilang makakuha ng info eh. Laglag. The rise and fall of Rodante Marcoleta. Pagbulosok, woo! Nakailang upo lang sa... Yan. Okay. So, maliwanag po yung aral niyang Panginoong Yesus, yun po dapat ang matupad kasi galing po sa Diyos. So, binasa ko lang po yung pagkapanganak sa kanya kasi nga, meron kasi nagsasabi, sabi nila, tao, namatay na tao, makyat na langit, tao, nakaupo sa trono, tao, bababa, babalik, tao, puro tao lang sila. Pero maliwanag po, hindi siya nagbuntis dahil nagaling mo si Jose at Maria. Wala pa silang karanasan pareho. Dalagang dalaga po. O biren na biren itong si Santa Maria. Salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo na isa lang ang aral na dapat paniwalaan ng tao, yun nagmula sa iyo. Yan po ang sabi ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng Biblia, video ito, wala pong personalan ito. Ano po, tiyakin nyo lang, kahit anong reliyon kayo nakabilang, tiyakin nyo lang. Yung totoong Yesus ng Biblia ang inyong susundin. Kung ano yung nakasulat sa kanya, paniwalaan nyo. Kung ano yung aral niya, kung anong aral ng mga apostol sa Biblia, paniwalaan nyo po. Garantisado po yan. Walang kapaltos-paltos yan. Ano pa? Ngayon, sa mga, siyempre, yung Muslim, yung Buddhist, hindi sila naniniwala tagapagligtas ang Yesus. Problema na po nila yan. Ang masakit, naghahagi kayong mga Kristiyano kung ano-anong ginagawa ninyo sa inyong paniwala. Kristiyano daw sila, pero ano paniwala kay Jesus? Si Jesus may ribulto. Ano ba yan? Nagpagawa ba ribulto si Jesus sa inyo? Sa Diyos, bawal ang paggawa ng ribulto di kay Jesus, mas lalong bawal sa kanya. Kaya nga sinasabi ko, may utos ba si Jesus na gawa kayo ng ribulto? Ribulto niya. Pagkatapos, ipagnobyena nyo, ipasyal nyo. Ewan. Sige po, hanggang dito na lang ang ating munting video. Mag-isip naman po kayo. Wala pong personalan nito, kaibigan. Ikaw ay alone. Sige po, like, share, at i-share nyo po sa iba. Kahit i-share nyo sa mga nabanggit kong mga reliyon, mas maganda nga. Huwag po kayong magalit kundi buksan nyo po ang inyong kaisipan sa katotohanan. Wala naman po akong dinagdag dito, binasa ko lang. Sige po, God bless us all. Thank you for watching.